A blessed Monday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga muli mga kapatid. Again, nandito ulit tayo sa Nuvali. At salamat sa Panginoon, tayo binigyan muli ng pagkakataon na makapag-devotion kasama ang aking asawa. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At katulad ng dati, bago tayo magsimula, tayo muna yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at tulungan mo na ang lahat ng aming mapagbubulay-bulayan na iyong banal na salita ay patuloy na tumanim sa aming puso at isipan at patuloy na maging liwanag sa aming pamumuhay. Tulungan mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Ingatan mo po sila, gabayan at pagpalain, Panginoon. Gayon din ang mga nanonood ng live na ito at manunood ng replay ng live na ito. Ikaw po nawa ang kumilos sa kanilang mga buhay at patuloy, Panginoon, na magbigay katagumpayan sa kanilang pamumuhay Kristiyano. Gayon din, Panginoon, ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na dumaranas sa mga pagkakasakit ay dinadalangin din namin, Panginoon, na haplusin mo at pagalingin at tulungan mo rin, Panginoon, na mapagtagumpayan nila ang lahat ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. At muli, Panginoon, patuloy mo po nawa kami gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Okay. Ang ating teksto na pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 11 hanggang 16. Hebrews chapter 13, verse 11 to 16. Ang sabi niya rito, the high priest carries the blood of animals into the most holy place as a sin offering, but the bodies are burned outside the camp. And to Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood. Let us then go to him outside the camp, bearing the disgrace he bore. For here we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess his name, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifice, God is pleased. Ayan, napakagandang napakagandang salita ng Panginoong Diyos na ating nabasa sa umagang ito at siyang ating pagbubulay-bulayan. A blessed morning kay Shaira. Ayan, sa Kamanaksakan, kay Shaira Jem. Ayan, good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. At gayon din, ang title ng ating morning devotion is Outside the Camp. May binanggit dito na outside the camp, na kung saan nung panahon na yon, pagka sinabi mong outside the camp, sila yung mga makasalanan, sila yung mga hindi gumagawa ng mabuti, parang gano'n. No, pagka sinabi mo dating outside the camp, parang yung mga nasa loob ng camp, sila yung protected. Pero yung outside the camp, sila yung mga hindi protected. Yan. Pero dito sa ating binasa, binanggit dito ng ating Panginoong Jesus, went outside the camp para sa pamamagitan ng kanyang dugo, papagbanalin ang mga nasa labas. Yan. Kumbaga yung mga nangangailangan ng kanyang kaligtasan, pinupuntahan ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Siya ay pumupunta sa market, doon siya pumupunta sa kung saan matao,
at kung saan nangangailangan ng kaligtasan. Ayan. At lahat tayo, nangangailangan tayo ng kaligtasan. At sino man sa atin, no, na tumanggap na sa ating Panginoong Jesus ay dapat meron ding desire na go outside the camp para umakay ng mga kaluluwa na palapit sa Kanya para makapag bahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. So yun yung sinasabi rito na outside the camp, no? Parang kumbaga sa atin ay outside your comfort zone, parang ganon. Kasi syempre pagka nasa loob ka ng lugar na kung saan komportable ka, parang masaya ka na doon. Kumbaga parang sa loob ng church. Pagka nasa loob tayo ng church, 'di ba, parang komportable na tayo doon kasi yung mga kasama natin, mga church member, mga alam natin na kapananampalataya natin, mabuti yung damdamin sa atin, mga kasama natin na nagpa-pray. Pero outside the church, parang minsan hindi na tayo nag-e-effort na makipagsalamuha kasi kumbaga parang ang tingin natin is hindi naman natin kapananampalataya parang ganoon. Parang mas ang gusto lang nating samahan is yung mga kapananampalataya natin. Pero dito sa ating morning devotion, itinuturo sa atin na ang ating Panginoong Jesus went outside the camp. Nagpunta siya doon sa mataong lugar kung saan nangangailangan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya lahat tayo mga Kristiyano, minsan hindi lang minsan, no, dapat lumabas tayo sa ating comfort zone para to reach out yung iba na nangangailangan ng encouragement at saka spiritual guidance. Ayan. Ayan. Ikaw, Dad? Yun nga, bilang isang Kristiyano na nagpapatuloy at naglilingkod sa Panginoon, siguro hindi lang tayo dapat namumuhay dun sa bagay na kumbaga kinagis na natin na kumbaga parang dun lang tayo umiikot yung buhay natin, kundi i-reach out natin yung mga tao na mga nasa paligid natin na kung saan pwede natin silang bigyan ng help sa pagdating sa spiritual na pamumuhay. Gawin nating i-extend natin yung ating pananampalataya sa kanila na i-share natin yung salita ng Panginoon at makisalamuha tayo sa kanila na hindi tayo ang maiingganyo nila kundi maingganyo natin sila na mailapit sa Panginoon. Yun. Oo, napakaganda, no? Kasi naalala ko merong meron seminar nun. Ang sabi, parang daw yan yung parang sa basketball. Pagka minsan, di ba meron sa basketball na yung defense? Ayan, so dumidepensa ka lang. Parang hindi mo lang hinahayaan na maagaw nung kalaban yung bola. Pero kung depensa ka lang ng depensa, hindi ka mananalo, di ba? Kailangan mong mag-shoot. 'Yon. So parang sa kung yung analogy na 'yon, kung i-connect natin sa buhay Kristiyano, minsan nagdedepensa lang tayo parang ayaw lang natin. Hindi ako pupunta diyan sa lugar na 'yan kasi wala namang mga Kristiyano diyan, parang gano'n. Hindi ako diyan kasi para protected ako. Hindi na tayo nakikisalamuha. Pero yung buhay natin noon, dumidepensa lang tayo. Hindi tayo nagsushoot, hindi tayo pumupuntos. So para makapuntos tayo, dapat ma-practice natin yung nag-share tayo ng gospel, nag-i-stand out tayo as a Christian. Yung bang naipapakita natin yung katatagan bilang Kristiyano, yung hindi ka maiinganyo kundi ikaw yung makaka-inganyo, no? Kung ikaw yung makaka-impluwensya, hindi ikaw yung maiimpluwensyahan. Yun. So doon tayo pumupuntos. Parang yun nga, parang sa basketball, yun yung time na nakaka-shoot tayo
nagkakaroon tayo ng points. Ayan. So, hindi lang tayo dapat dumidepensa. Nagpo-points din tayo. Ayun. Ayun. So, napakagandang paalala sa atin sa unang araw ng linggo na ito. Ayan. No? So, sabi niya, outside the camp. At muli, bago tayo magtapos, hilingin natin ang aking asawa, si kapatid na Larry, na pangunahan tayo sa ating closing Tayo po ay prayer. pumikit, yumuko at manalangin. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan dakilang Ama sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya, sa pag-iingat at gabay, sa pagbibigay ng pagpapala at biyaya sa araw-araw, sa pag-iingat mo sa aming buhay sa araw-araw. Salamat Panginoon sa napakagandang umagang ito. Salamat muli sa pagbangon mo sa amin. Salamat sa kalakasan, karunungan, at ganun sa biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Patuloy po kami amang nananalig at nananalangin sa iyo na tulungan niyo po ang bawat isa na ma-reach out Panginoon ang mga nasa paligid namin, na ma-extend namin Panginoon at maibahagi ang iyong mga banal na salita. At sa pagkakataong ito Panginoon, kami po ang may nagpapasalamat sa lahat ng aming natatanggap ng pagpapala mula sa buhay at sa kalakasan at sa pagkain ng aming espiritu at sa aming lupang pangangatawan. Paspasan niyo po ang bawat isa Panginoon sa natutunan namin sa umagang ito, sa aming napag-aralan. Inyo po kaming bigyan ng karunungan at kapayapaan sa aming buhay Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan. At kayo rin Panginoon, tulungan mo rin ang iyong mga anak na nasa panig ng karamdaman na inyo po silang pagalangin. Humingi po kami ng Ama ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. A blessed morning kay Sister Michelle. Ayan. At sa lahat ng kasama mo ngayon. At sa manunood pa ng replay ng live na ito, good morning po and God bless. Ayan. See you later po sa ating evening devotion. Ang ating evening devotion pala ngayon ay sa pangunguna ni Sister Joanna. Ayan. Kaya wag nating i-miss, lalo na sa mga kabataan, napakagandang lesson, no, na inihanda, no, sa pamamagitan ng pangunguna ni Sister Joanna, no, papagkalooban tayo ng Panginoong Diyos ng kanyang mga salita gabi-gabi, no, sa aral ng Galatia. At ito ay sa buong buwan ng March. Ayan. So muli, God bless and see you later. Gabay po.